Baliwala sa babae kung anong nagawa mo noon, nasakripisyo mo dati, kahit sumalo ka pa ng bala, sinasabi ko sa'yo. Kahit umaapoy yung bahay ninyo, nasunog yung balat mo para lang mailigtas siya, nagkaroon ka ng mga third degree burn, hindi na makilala mukha mo, nasakripisyo mo lahat yan, inubos mo yung pera mo, kayamanan mo, hindi pa rin yan ang makakapagpakip sa isang babae forever. Ang tanging makakapagpakip lang sa babae talaga is yung constant na happiness, sadness, jealous, repeat. Paikot-ikot lang yon. Hindi pwede rin puro happiness na lang kayo. 10 years ng relationship nyo, 5 years ng relationship nyo, puro saya. Wala kayong lungkot, wala kayong pag-aaway, wala siyang kinakaselosan. Sabi ko sa inyo, hihiwalayan ka pa rin niya. Kapag sobrang isang emotion lang binibigay mo sa kanya, maghahanap pa rin ng ibang klaseng emotion niya. Kasi ang mga babae talaga, is thrilled sila sa mga lalaking nakakapagbigay ng complete set ng emotion sa kanila. Yun nga yung pagseselos, kalungkutan, kasiyahan, mysteriousness, yung pagtataka, marami. At dapat lahat yung sangkap na yan na ibibigay mo sa kanya madalas. Hindi man palagi, pero madalas. Hindi pwedeng isa lang, dapat paikot yan. Bakit yung iba, kasal naman ng 20 years, 30 years, hindi naman na ibibigay yung emotion na sinasabi mo, pero nag-i-stick pa rin yung babae sa kanya. Yung babae kasi, baka sobrang devoted sa Panginoon. Ibang klase naman kasi yun. Kapag nasa gitna ng relationship nila yung Panginoon, at takot yung babae gumawa ng mali dahil alam niya nakatingin sa kanya yung Panginoon, every time nagagawa siya ng demonic shit, hindi mo na kailangan ng mga ganong klaseng emosyon. Kasi yung devotion niya sa Panginoon, sapat na yun para matanggal lahat ng mga doubt, lahat ng mga demonic na emotion na nararamdaman niya, sinusumbong na lang niya doon sa itaas. Pero mahirap na makahanap ng ganong klaseng babae ngayon. Dahil ngayon, ang mga babae, para sa kanila, ang clubbing at paggagala parte ng pagiging independent. Stay cold. Yung loyal na natiling single, yung nanloko may bago na agad. Kasi napansin mo ba, pagkatapos ng breakup, yung tapat na partner ang nananatiling single, tahimik, nasasaktan, naghihil mag-isa, dinadala ang bigat ng walang kasama. Pero yung nanloko may bago na agad. Hindi pa nga to yung luha mo, may ka-holding hands na siya. Hindi pa nga tapos ang sakit mo, nagpo-post na siya ng happy kasama ang iba. Parang walang nangyari, parang wala kang kwenta, parang hindi ka nag-exist sa buhay niya. At ikaw, nanunood, nagtataka, paano niya nagawa yun ng ganun kabilis? Ganun lang kadali akong palitan? Kasi alam mo ang masakit na totoo, hindi siya nag-move on. Lumipat lang siya ng tao at magkaiba yun. Malayong malayo ang pinagkaiba. Kasi ang move on may healing, may proseso, may sakit na hinaharap ng harapan. Ang lumipat may distraction at ang distraction hindi healing. Pantapal lang yun sa sugat na hindi nalilinis. Pantapal lang yun sa sugat na hindi nililinis. At ang sugat na tinatapal lang, nai-infect. At mas lumalalim habang pinapanggapan niyang okay na siya. Sa psychology kasi, may tinatawag na rebound attachment. Ang cheater, hindi nakakayanan ang mag-isa. Hindi dahil mahal niya ang bago, dahil takot siya sa sarili niya. Kasi kapag mag-isa siya, sino ang kausap niya? Ang sarili niya. At ang sarili niya, alam niyang mali siya. Alam niyang siya ang problema. Kaya kailangan niya ng tao agad. Hindi dahil in love siya, dahil kailangan niya ng distraction para hindi niya harapin anong klaseng tao siya. Manloloko, cheater siya. At ikaw, kabaliktaran. Ikaw nandito, mag-isa. Tahimik, sinisisi ang sarili mo. Kulang ba ako? Pangit ba ako? Hindi. Hindi ikaw ang kulang. Ikaw ang may lakas na harapin ang sakit na hindi tumatakbo. Siya, tumakbo. At ang tumakbo, hindi nag-heal. Na-postpone lang ang breakdown. At alam mo, mas masakit ang breakdown na pinigilan
Kasi ganito yun ha, ayon sa behavioral science, may tinatawag na emotional avoidance cycle. Ang cheater lumilipat ng tao para hindi mag-reflect, para hindi aminin na siya ang problema. Kaya ang pattern niya, relationship, cheat, breakup, bago agad. Ulit, ulit, ulit. Cycle, hindi love story. Puro bago, pero pareho ang ending. Dahil ang common denominator siya. At yung bago niyang partner, akala nun special siya. Hindi, next victim lang siya. At malalaman niya yun kapag ginawa rin sa kanya ang ginawa sa'yo. Kaya tandaan mo, kung ikaw yung single pagkatapos machitan, hindi ka talo, naghihil ka. At yung nanloko na may bago na agad, hindi siya nanalo. Tumakbo lang siya. At ang tumatakbo sa sakit, hindi umaalis sa sakit. Dinadala niya kahit saan. Kasama ang bagong tao na bago niyang bibiktimahin. Kaya, ganun talaga. Masakit kapag nagmahal ka. Pero, tandaan mo, makakaya mo yan. Huwag mo nang tanungin yung manloloko bakit may bago siya agad. Ganun lang talaga yung mga tarantadong walang respeto.